Jed, ano na ang mga natalakay ngayong umaga sa pagdinig? Ella, kasama sa mga natalakay na kaninang umaga dito sa Senado ay kung paano naapektuhan yung mga magsasaka maging yung mga mangingisda dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dito inihayag kanina ng Department of Agriculture na kung magtutuloy-tuloy itong krisis ay maaaring yung ilang mga magsasaka ay magbawas na ng kanilang produksyon. Sinimulan ng talakayan ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang matinding epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng agrikultura sa bansa. Naimbitahan sa nasabing pagdinig ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa pribadong sektor. Ayon kay Senator Francis Kiko Pangilinan, chairman ng komite, ang krisis sa enerhiya ay may malaking epekto sa supply ng pagkain sa bansa. Ipinaliwanag ng senador na dahil ang Strait of Hormuz ang dadaanan ng 30 hanggang 40% ng supply ng pataba sa mundo, direktang nanganganib ang ating lokal na produksyon. Base sa ulat naman ng Department of Agriculture, hirap na ang ilang magsasaka dahil sa sabay na pagtaas ng presyo ng krudo at ng mga pataba na ginagamit sa pagtatanim. Dahil dito, posible itong magresulta na may ilang magsasaka ang mapipilitang magbawas ng kanilang produksyon. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, posibleng umabot sa bilyong piso ang pagkalugi ng naturang sektor kung hindi agad gagawa ng hakbang ang pamahalaan. The value that we are projecting to lose, assuming we don't do anything, the cost of inaction for 3 major crops alone, and I'm talking about rice, corn, and fisheries, is already 75 billion pesos. Okay, For the lost. first, yes, that's the cost of inaction. We have a proposal actually to fund a preventive measure to prevent this from happening, because as you correctly pointed out, this is going to happen exactly if we don't do anything. Right now, wala pa ho yun eh. And the good thing about what we're doing, Mr. Chair, is we are anticipating a catastrophe that is about to happen assuming we don't act. Binigyang diin naman ni Senator Bam Aquino na 40 araw na ang krisis sa Middle East at damang-dama na ito ng bulsa ng mga Pilipino. Aniya, kailangan na ng agarang aksyon upang mapigilan ang domino effect nito sa mga pangunahing pangangailangan o bilihin. Bukod naman sa magsasaka, inihayag din ng ilang grupo sa pagdinig na maging ang mga mangingisda ay nagbabawas na rin ng kanilang paglayag sa dagat dahil hindi na kinakaya ang sobrang mahal na presyo ng krudo. Sa ngayon nagpapatuloy yung pagdinig dito sa Senado at matapos ngang bigyan ng pagkakataon na makapagsalita at matanong ng ilang senador ang Department of Agriculture ay binigyan din ng pagkakataon yung mga pribadong sektor para makapagbigay ng kanilang mga komento o suhestyon kung paano tutugunan itong krisis na nararanasan sa bansa at matiyak din yung food security sa bansa. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.